good evening po. Good afternoon po mga kababayan, ma'am, sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod sa today is October 11, 2025. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Lingnam, the link Makati Avenue, San Lorenzo, Makati po ito. At dadalhin po natin yan sa may Hotel Sogo, Makati Avenue, sa may Anza Street, Poblacion, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private, mga ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Yan, magbabalik po tayo mamaya unti. Yan, medyo malayo pa ng konti. 400 meters pa naman yan ang layo. At manatiling nakaplay lamang po yan. At makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Battery. Ito, meron din tayong the survey. Tinanong natin, hindi na daw tayo tanong. Meron. Who's your choice to replace Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon? Sabi niya ngayon. Dalawa na yung tumanggi. Parang sabi niya, kaya ko. Pero ito, kinanong lang natin sa mga pinalutang na pangalan, earlier this week pa daw, pero ang pinakamataas dito si Senator Tito Pangilinan, 77%. And then Senator Raffy Tulfo, 16%. Oh, Raffy. Tumanggi na rin siya, ayaw din niya. Senator Pia Cayetano, 6%. Yung sabi niya, kaya daw niya. Yes, Cayetano. And then Senator JP, 1%. Ayaw din rin. But I think Senator Kiko, did he actually deny? Parang wala. Ang sabi lang niya, parang may wish at parang forget mo kung sinabi. Pero parang medyo gano'n medyo 50-50. So right now, malabo lang. Lalagay mo si Kiko kaya si Risa. Bakit pa bumaba? Ayan, ito. May nahuli ba? Kayo ang malamang na mahuli ngayon. Continue straight in this traffic line. Sabi yung extra, ako hindi kaya alam kanina. May mga motorin sa 600 na health center, 200 na ang bulgana. Ang lulusot naman ang inyong mga bulsa. Bakit kayo? Mga tulay na nagbagsakan, mga strukturang sa bulsagan, matikis na rin ang isang-eskwelahan. Kung may ganang pinahamak ang mga estudyante, nasaan ang konsensya nyo? Bakit kayo? Kung ang mga bagyo ang bumukid sa flood control system naman ngayon ang bumubukid sa ibang mga dagat na proyekto, hintayin nyo ang malibago mga bagyo na sinasabi. Nagyamas at lindol, nagalit ang mamamayan sa bubuhog sa inyong mga pwesto, mansyon at palaso. Bakit kayo? Well, this segment was brought to you by the letters F-A-C-T and E-E-T. Bakit kayo? Ito pang dagdag na bahagos sa vaccine. Ayoko magbuhat ng sariling bangko. Yung mga akbayan, senator. Ako nga pala, Congressman Ogada, at saka si Congresswoman Bagao, bumoto sila laban sa budget. Bakit? Dahil pinagpatuloy yung pinututunan nila na ang program allocation. Sa kalagitnaan nung nangyayari. Sa kalagitnaan nung nangyayari. Ang program ay tuloy pa rin. Hindi natanggal. Kaya nagsilang nilang bumoto ng no. Siyempre, talo sila. Siyempre. Pero, hindi lang. Bakit kayo? Yung mga program allocation. Bakit kayo? Wala na natin magtitino. Mamamayan, hindi na nagtatabihin. Yun, tabihin. Handa na ba kayo sa ibang Tagulan Part 2? Handa na ba kayo para kay Secretary Ronald Llama? Eto na, dumating
na ang oras. Hindi na magpipigil. Lahat ay Continue ipapakita. straight at this traffic light. Pero malumanay. Yan, you're on. Siguro ito yung kauna-unang pagkakataon yan. Papasalamatan ko si Vice President Sara Duterte. Wow, talaga. Truly, napakagaling niya. Walang ibang kayang gumawa nun. Na dahil sa kanya, ay i-reject ng ICC ang interim release ng kanyang ama. Wala kayang gumawa nun. He's very thankful. Sabi niya ay dahil siya yung, sabi ng mismo ng mga hukom, siya yung pangunahing dahilan kung bakit nila nireject yung release. Dahil sinabi kasi niya na papakawalan niya yung kanyang tatay, no? At dadalhin niya sa Davao. Hindi sa isang host country. Sa Davao. Si Dahig. Doon niya dadalhin. At sinabi niya na yung mga sinasabi ng Korte, ng ICC, ay puro mga pasinungalingan. Fake news. Fake witnesses. So, ang dami niyang sinabi. At nakumbinsi niya ang International Criminal Court na i-reject yung request ng kanilang abogado Kaufman para sa interim release. Honestly, I'm just thankful. Ako'y nilulungkot. Yes. At hindi nabigyan ng I-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. traffic kahihiyan ito. Ingat po at God bless. Paano po muna pansamantala at tayo kaya gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. So this is John Porren, the Filipino Channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po. Continue straight at the first traffic light. Then, in 40 meters, turn right.